na yung presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Na hindi siya part ng BICAM. Hindi siya part ng BICAM eh. Hindi talaga siya part ng BICAM. Bakit siya magiging part ng BICAM? Pinsan lang naman niya ang Speaker of the House. Bakit niya ilalagay sa NEP? Eh di pinagtatanong sila doon sa committee level. Ang pinakamalupit ho nilang argumento ngayon, base dito kay Ping Lacson, bakit daw idinaan sa insertion, hindi sa NEP, yung 100 billion. Mamaya ho mga kababayan, pag-uusapan natin yan. Ping Lacson, please lang, tumigil ka na. Di ka ba nahihiya sa bayan ng Pilipino? Anak ng Petrang Garapatan, nawawalan ka na lang ng boses sa mga kabalbalan mo. Alam mo ano yan? Ba't nawawalan ka ng boses? Stress yan. Sa mga nakalipas na araw, noong na-realize nyo na hindi nyo nakontrolado yung si Zaldico, nagpanik kayo. Malamang sa malamang di ka nakatulog o nag-rehearsal kayo siguro, kaya nawalan ka ng boses dito sa video na to mga kababayan. Sinagot ho netong si Zaldico, yung mga kabalbalan na yan, netong si Ping Lacson, pero bago ho yan mga kababayan. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Sa lahat ng nag-subscribe, doon kay anong pangalan noong vlogger na yun? Malupit yung vlogger na yun eh, yung Level Up 1, lahat na nag-subscribe doon sa channel na yun. Maraming salamat ho, no? Sobrang nagpapasalamat ho ako dahil tinulungan ho natin yung ating kaibigan na si Level Up 1. Malupit ho yan, sabihin ko sa inyo, maprinsipyo din ho yung ali na yan, no? Talagang pagka yan sumalansan sa mga issue, wala ho tayong sinabi dyan. Malupit ho talaga yan mga kababayan. Sa mga na hindi pa nag-subscribe, hanapin nyo na lang. Level Up 1. Ayun na nga mga kababayan, pakinggan ho natin. Umpisaan ho natin ang ating talakayan dito kay Ping Lacson Boy Tago. Tingnan nyo naman ho yung itsura na yan. Anak ng Petrang Garapata. Stress na stress tong si brother. Brother, itulog mo yan. Itigil mo yan. Anak ng toko, stress yan. Bakit wala kang boses? Kasi sobrang stress ka na. Mantakin mo, sa kakadepensa mo kay Marcos Jr., biglang lumabas si Zaldico. Ang bangungot na kinatatakutan ng kampo ni Marcos Jr. Yung tipong hindi na nila malaman kung anong susunod na gagawin itong si Zaldico. Ito payo kay Zaldico, huwag kang umuwi ng Pilipinas. Bago ka umuwi, siguraduhin mo muna na lahat ng nalalaman mo, nailatag mo na. Kung sakaling gurgurin ka man, sa mga ilalabas mo na yan, panigurado. Wala na ho talagang, sa bagay, kahit hindi yung mga ilalabas na yan itong si Zaldico, wala nang Marcos na mapupunta sa Malacanang. Period. Ito na mga kababayan, ang mga pag-uusapan natin dito sa video na to. Itong si Marcos Jr. Ano ba yan? Launching of the Philippines Chairship of ASEAN 2026. Nako, matindi ho yan mga kababayan. Meron pa hong lakas ng loob na magpakita sa media. Itong si Boy Insertion. Mamaya mga kababayan, pag-uusapan ho natin itong argumento nitong si Ping Lacson Boy Tago. Bakit hindi siya NEP? Diba? Bakit hindi siya NEP? Pwede naman yung 100 billion na yan sa NEP na kagad, diba? Bakit hindi siya NEP? Mamaya ho, umpisahan muna natin to. Tapos pala itong kay Senator Rodante Marcoleta na kung saan hindi ho natin napasadaan doon sa ating naunang video, linampaso ho niya ang isa sa mga tauhan nitong si Boying Remulla na kung saan pinagpipilitan pa rin ho nila yung restitution. Dito sa video na to, makikita ho natin kung paano sinoplak nitong si Senator Rodante Marcoleta, itong si DOJ Prosecutor General Richard Padulyon. Ayun na nga mga kababayan, umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Pinky ha. Pakinggan ho natin ang kanyang mga punto de vista dito sa video na to. Gang! No, that's it order yet. Kasi sabi ko lang, as of now, walang probative value kasi hindi naman under oath eh. So ano yung mga Ibang klase ho talaga itong si Ping Lacson. Wala daw probative value. At ng Petrang Garapata, ibig sabihin pagka nagsalita siya dyan sa Blue Ribbon Committee, nanumpa siya dyan, nag-oath siya dyan, meron ng probative value. Magiging credible na siya. Anak ng Petrang Garapata, ito nga si Master Sergeant Orly Gutesa, pinanotaryo pa niya yung kanyang sinumpaang salaysay. Nag-oath siya dyan sa Blue Ribbon Committee. Questionable pa rin ang credibility niya para sa'yo. Anak ng Petrang Garapata, ano kayo mga Diyos dyan sa Blue Ribbon Committee? Dapat lahat ng sasabihin ng mga magsasalita sa issue ng flood control, dapat dumaan muna sa inyo bago maging credible ang mga sasabihin nila. Hindi ho ganun yun, Senator Ping Lacson Boy Tago. Yung pagsasalita na yun, itong si Zaldico, hindi na ho para sa Blue Ribbon Committee yun. Para sa akin para na ho yun sa sambayan ng Pilipino. Matagal na ho namin alam kung sino ang mastermind dito sa mga kalokohan sa bansa na to. At walang iba kung hindi ang administrasyon nitong si Marcos Jr. Pinakamalaking sindikato sa kasaysayan ng Pilipinas. Tuloy natin. Ibang klase talaga itong wala daw probative value dahil hindi pinanumpaan. Ano nang tawa yung isang nanumpa dyan? Nagpanotaryo pa nga, kini-question mo credibility. Anong gagawin nyo kay Zaldico dyan?
Pagtatatanungin nyo, pauuwiin nyo. Kung ako kay Saldi ko, huwag kang umuwi, Brad. Ang sinasabi ko sa'yo, kakatahin ka pag umuwi ka sa Pilipinas. Doon sa mga siniwalat mo na yon, ang daming galit na Talyanista at ensaymada sa'yo. Pati mga Dilawan at Pinklawan, galit na rin sa'yo. Yung mga dating nagtatanggol sa'yo, ngayon binabanatan ka na. Alam nyo ba mga kababayan, sa tingin ko dati dyan sa Blue Ribbon na yan, kasama sa package si Saldi ko, na ilihis ang usapan sa kanya. Pero ngayon, kini-question na rin credibility niya. Ibang klase ho talaga. Kung walang property value, ano siya? Wala, narration. Yan sinasabi ko sa iyo, Brad. Nawawalan ka na ng boses. Oras na ika nga para magbalik loob ka sa tamang tamang gawain. Stress yan. Stress yan. Hindi ka naman inuubo, hindi ka naman sinisipon, nawawalan ka ng boses. Ibig sabihin, stress yan. Kwento. Hindi naman siya under oath eh. Pumunta siya rito, mag-take out siya, at sabihin niya yung statement niya, then yun ang may property value. Ibang klase talaga tong si Ping. Yung isang witness, nagpanotaryo, nanumpa, questionable pa rin ang kredibilidad para sa'yo. Ngayon, itong si Saldi ko, gusto mong pumunta dyan sa parehas kayo ng script ng Malacanang. Malacanang naman, gusto nila ipanotaryo yung mga statement nitong si Saldi ko. Ikaw naman, gusto mong pumunta siya dyan sa Blue Ribbon at panumpaan niya yung kanyang mga sasabihin. Ano kayo dyan, mga Diyos? Dapat lahat ng magsasalita dito sa issue ng flood control na to, dadaan muna sa Blue Ribbon, ganon. Hindi na para sa inyo yun. Hindi na para sa consumption ng Blue Ribbon yung mga sinabi ni Saldi ko. Nasa sa inyo yan. Kung walang property value, wala kaming pakialam. Pero kami dito, sambayan ng Pilipino, kaya napakarami ang nagsasalita at sumasausaw dito sa issue na to. Alam ng sambayan ng Pilipino kung sinong may pakana sa napakalaking kakurakutan na nangyayari sa ating bansa. Kahit ano pang paglilihis mo, mawala ng boses mo't lahat-lahat, hindi nyo matatago ang katotohanan. Na yung si Marcos Jr. at ang kanyang mga alipores dyan sa House of Representatives, talagang winalang yan nila itong 2025 budget. Ba't todo depensa ka, Brad? Ano ba meron? Kandidato ka nga pala ng alyansa ng mga mambubudol. Ang pangit nun, no? Yung alyansang sinalihan mo, mga magnanakaw. Ew. Sir, kung may binanggit kayo na pwedeng totoo si Manong yung talaga yung nag-insert daw, naka-insert na 1 month. Mahirap mag-speculate. Alam mo, ito ako. Yan. Kasi alam ko yung kalakaran pagdating sa mga insertions. Alam niya mga kalakaran pagdating sa mga insertions, Talagang ikaw, Ping, Ikaw, wala ka bang isisiwalat sa amin? Why would, I'm not defending the president. Yan. Why would we insert 100 billion sa BICAM? Samantalang sa NEP, kaya niyang gawin yun eh. Okay. Doon na muna tayo. Huwag na muna tayong lumayo. Bakit daw kailangang i-insert, kaya namang gawin sa NEP? Ito ho ang kasagutan dyan, mga kababayan. Napagtanto natin kasi ayaw naman natin na kuunin yung credit kasi hindi naman tayong nakaisip na magtanong kay ChatGPT. Bakit daw isiningit yung 100 billion, gayong pwede namang ipasok sa NEP kagad yan. Ito kasi yan, mga kababayan. Merong isang netizen, tinanong kay ChatGPT, bakit in-insert ni Marcos Jr. yung 100 billion kaysa ipasok sa insertion? Ito ang mga dahilan. Hindi ito yung mga posibleng dahilan. Ito ho talaga ang mga dahilan. Sasabihin ko naman sa inyo pagka posibleng mga dahilan. Ito ho talaga ang mga dahilan. Nakita ko ho ito kay Sir Daryl Yap. Daryl Yap, palakpakan muna natin ito si Daryl Yap. Buti pa si ChatGPT. Alam si Raulo hindi. O yan. Why would a president insert 100 billion during BICAM instead of the NEP? Ito mga kababayan. Ito. Tinanong daw ho niya si ChatGPT, bakit nga naman? Di ba? Bakit? Ito ang kasagutan. Hindi malamang Ito talaga mga kasagutan dyan. Because BICAM, why would a president insert 100 billion during BICAM instead of NEP? Yun hong BICAM, yun ho yung sila na lang nag-uusap. Yung naka-close door, si Grace po, si Martin Romualdez, si Zaldico, yan sila Chis Escudero. Yan wala kayong lusok dyan, mga walang kayo. Kaya pala merong sinasabi itong si Chis Escudero, tinulungan kita. Tinulungan kita. Ito pala ang tulong na tinutuko niya. Ito. Because BICAM is where insertion is hardest to detect. Yan. Tama naman. Kasi wala na ho yan eh. Wala nang hearing dyan. Wala nang Committee on Appropriation hearing. Hindi kagaya doon sa committee level, lahat ng line item, ini-scrutinize yan. Tinitingnan nila magkanong pondo niyan. O yung dating project ba yan? Ano ba mga naging progress dyan sa proyekto na yan? Ganun ho. Pagka nilagay sa NEP yan, sigurado may i-scrutinize yan. Pagka meron pa namang ungab dyan sa House of Representatives, sigurado makikita kung merong mga hindi ma-justify na budget dyan sa NEP. Ito. It is scrutinized by the media, analysts, COA, civil society, economists, and public. Yun ang mangyayari doon kasi pagka NEP yan, maisa sa publiko yan. Yung mga budget ng bawat ahensya,
mabubulat-lat. Pati mga ordinaryong Pilipino, makikita yan. O, ano pa? Every agency depends its budget in open hearing. O, malinaw yun mga kababayan. Nakita nyo ho kung paano binaboy ang budget ng Office of the Vice President doon sa committee level, nung sa Committee on Appropriation. Yun ho ang tinutukoy niya dito. Lahat ng agency, dumadaan ho sa open hearings. Pinag-uusapan ho yan sa committee level. Hinihimay yung bawat budget ng mga ahensya pag nasa NEP. Okay? Isa ho yan sa mga dahilan kung bakit ipinasingit dyan sa BICAM. Kasi pagka nasa NEP yan, pag nakita ni congressman, lalo na medyo magaling-galing yung congressman, itatanong niya yan doon sa nagdidepensa ng budget dyan sa particular na ahensya na yan. Halimbawa, yaang si Adjong sa Department of Education nung nagdaang 19th Congress, siya ang didepensa doon. Pero pagka nandun sa BICAM, wala ho tayong makikita dyan. Ano pa? Many questionable allocation gets exposed early. Malinaw ho yan ha. Ito na. Pero sa BICAM, but the BICAM, it is closed door. Nakita nyo ho mga kababayan, kaya ngayon binibida na kesyo yung BICAM daw magiging open na sa publiko. Dahil alam nila, meron silang mga katarantaduhang ginawa doon sa nag-uling BICAM. Di ba? Pasensya na ho sa salita. Kasi nakakakuluho talaga ng laman. Ganyan ho tayo lokohin itong mga walang yung politiko na to. So, kakalimutan na namin yung huling BICAM dahil ngayon magpa-public hearing na tayo. Open na ngayon ng BICAM. Mga siraulo, huwag nyo kami lokohin. Ito pa. Ito pa malupit dito. Kaya napakalupit ng BICAM No minutes or detailed records are made public. Naku. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw. Wala hong ganyan pagka BICAM. Pero pagka public hearing nga, nasa committee level, meron nung minutes yan. Yung minutes ng hearing, yung mga sagot ng mga dumidepensa sa budget, yung mga ahensya ng pamahalaan, yung pagtatanong ng mga congressman, makikita ho lahat yan doon. Merong record at madaling balikan. Kasi naka-live yan sa official FB page, official YT channel. Ayan, Ping Lacson pinapaliwanag ko na kasi sa tingin ko, sa sobrang nawalan ka na ng boses at lahat-lahat, sobrang tindi ng pinagdadaanan mo ngayon, hindi mo na alam kung bakit isiningit yan at hindi ilinagay sa NEP yung 100 billion na yan. Ito, di ba? Kasi kitang-kita nyo naman talagang stress na stress tong si Ping Lacson. So, ano na ho natin ito? Paliwanag na ho natin sa kanya. Baka nakalimutan niya, kesyo ano daw ho niya? Kabisado din daw ho yan yung galawan. Ito, galawan, pinapakita ko sa iyo galawan. Ito, only the final reconciled number appear without showing who inserted what. Yun. Palakpakan ho natin itong si Kasi Banyes Pakulan. Palakpakan ho natin. Hindi ho tayo credit grabber dito pag may nakita ho tayo kung sino man ang nakaisip na magtanong kay ChatGPT, i-recognize ho natin. Mahirap ho yung naggagaling-galingan, hindi naman galing sa atin ang ideya. Marami hong ganyan. Nako, ang dami dyan. Yung galing-galingan sila, nabasa lang nila pagka i-deliver sa kanilang mga vlog. Akala mo talaga saan nang galing. Pero okay lang yan. Maganda yan. Nakakatalino yan. Ito, tuloy natin si Ping Lacson, Boy Tago. Second, bakit niya binito? Bakit niya NFLR? Ibinito yan kasi sobrang dami. Pinag-usapan, 100 billion lang. Napasobra itong si Saldi ko, umabot ng 224 billion ho ata. Yung naipasok sa insertion. Ika nga lumabas yung pagiging gahaman ng mga congressman. Kaya itong si Saldi ko, hindi ka absuelto dyan, Brad. Kala mo So unbelievable, incredible? No, I'm not saying it's unbelievable. Pero at face value, meron tayong sasabi na yung sabihin natin common sense only because alam ko yung budget process, yung budgeting process. Nagsisimula sa NEP. Alam na ho niya yung budgeting process. Brad, alam mo yung budgeting process pero kahit alam mo, dahil nga pikit yung mata mo, nakatakip ang tenga mo, tikaw ang bibig mo, hindi mo pwedeng sabihin ng katotohanan. Lahat ng binanggit ko, lahat ng inisa-isa kong dahilan kung bakit in-insert yan, alam mo din yan. Na yung Presidente may complete control over what should be inserted in the NEP. So kung ganun na pala, ba't sa BICAM pa siya magpapa-insert? Na hindi siya part ng BICAM. Hindi siya part ng BICAM Hindi talaga siya part ng BICAM. Bakit siya magiging part ng BICAM? Pinsan lang naman niya ang Speaker of the House. Bakit niya ilalagay sa NEP? Di pinagtatanong sila doon sa committee level ng bawat ahensya ng pamahalaan na dadaan dyan sa Committee on Appropriation. Ano kasi, Raulo? Alam mo nang may tatanong yan, i-scrutinize yung budget, ilalagay mo pa. Kaya ilinagay yan in-insert yan para sa BICAM na lang pag-usapan. Brad, huwag nyo na kaming lokohin. Mulat pa kami sa mulat, makakala mo, Ping.
Sa dapat sana pa lang, sinabihan niya na yung DBM, sinabihan niya yung DBCC, uy, magbigay kayo ng 100 billion sa DPWH. Eh di na-scrutinize pagdating sa committee level. Ano kasi raulo? Alam mo nang merong i-insert mo yung 100 billion na hindi naman ma-justify dyan sa committee level, sa committee on appropriation, tapos isisigit mo pa rin. Hindi, alam mo namang tatanggalin ng mga congressman kasi meron nung silang ganun eh. Oo, kaya hindi nyo naman magagamit yan. Lipat na lang natin sa Department of Education. Para saan yan? Ang laki naman yan. Pero pagka in-insert dyan sa BICAM, wala nang maraming cheche-bureche. Nakuha niyo ba mga kababayan? Kaya yung mga argumento na iniping Lacson, sablay na naman. And okay, after assuming na totoong nagpa-insert sa BICAM, ba't yung bibito? Sayang ba na Brad, ang binito niya, meron siyang binito. Pero napakarami pa rin nakalusot. Kaya nga kinwestiyon niyan, nitong si Unga, ba't nitong si Rodriguez, dyan sa Korte Suprema. Brad, huwag niyo nang ilihis ang usapan. Ika nga yan, sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, gusto na nilang tumbukin. Ngayong natutumbok na naman, linilihis mo na naman eh. hindi nyo na-invite kahit sa Zoom si Zaldico para sana kahit paano? Hindi, because Natanong niyo, sir? si Senator De La Rosa suggested sa chat group namin. Sabi niya, Sir Ping, may apprehension ako kasi pagka pinag-zoom natin yan, hindi naman siya under oath, baka gamitin lang propaganda at kung sino-sino ituro. And we cannot hold him accountable. Hindi natin siya ma-cite in contempt of the committee because wala siya rito. Hindi naman siya under oath. Now, Hindi. kung pupunta siya sa isang Ang nangyari dyan, hindi nyo nakontrolado si Zaldico. Ika nga, ano na siya, stray bullet na, kung saan na lang dire-diretso na, ika nga, di ba? Hindi na siya kontrolado ng kung sino man. embassy, Philippine Embassy or Philippine Consulate, at doon siya Pagka ako nagpunta ng saang mang embahada ng Pilipinas, itong si Zaldico, hindi na ho siya makakaalis. Nakuha niyo ho ba mga kababayan? Hindi na ho siya makakaalis. request na mag-zoom under oath. Valid yun. Pwede po ninyong payagan yun, sir? Oh, yun na nga mga kababayan. Ano, rerekta na ba tayo kay Senator Rodante Marcoleta? Gusto niyo, ay ito pala, teka lang ho mga kababayan, pasadaan ko lang na mabilisan. Sinagot ho itong si Zaldico, itong si Ping Lacson Boytago. Ito mga kababayan ha, ito, sinoplak ko siya, butatao siya dito kay Zaldico. Yan ang problema pagka nagpapakaaso ka. Talagang hindi ka makakaporma. Lahat ng argumento mo, mababasag lahat yan. Kasi alam mo nang nasa mali, pinagtatanggol mo pa. I respectfully urge Honorable Sen Pampilo Lacson to first review the full list of alleged insertion done under the directive of President Marcos and clearly reflected in the GAA 2025. I suggest that before making statements that may unfairly prejudge the issue, the senator should examine the document in full. O yan, examinin mo. Hindi naman magkakaroon ng lakas ng loob yung si Zaldico na hamunin ka. Di ba mahilig ka sa dokumento? Di ba mahilig ka sa mga paper trail, mahilig ka sa ebidensya? Ngayong linatagan ka na, umiiba ka naman ng direksyon, iniiwasan mo naman. Examinin mo yan. Lahat ng ipinakita niyang dokumento, nasa NEP lahat yan. Yung mga nakalagay doon sa mga dokumento ni Zaldico, yun ang mga hindi binito ni Marcos Jr. Kasi baka hindi naman kasali yun doon sa brown leather bag. Baka hindi yun kasama sa brown leather bag. Di ba? Ito na ho tayo. Papanoorin pa ba natin to si Bangag? Papanoorin pa ba natin to si Bangag? Gusto niyo ba makita kung gaano kakapal ang pagmumukha nitong mama na to? Yan. Habang nakasimangot si Ping, sige, anuin natin. Pasadaan natin na mabilisan itong si Bangag. Panoorin, tingnan mo natin kung ano yung mga mga kabalbalan na sasabihin na naman itong mama na to. Pero ang ano natin dito, na-establish na natin so far na yung mga argumento ng mga Talyanista Tenseimada puro sabaw-sabaw. Parang yung kanilang mga utak. Di ba? Mantakin mo, pero magtatanong kay ChatGPT, bakit insertion? Bakit isisingit sa BICAM? Hindi sa NEP. Di ba? Napakahusay. Ito, Luke Bersamin, please take your seats. kapal na mukha, no? Pero kitang-kita mo sa pagmumukha niya yung stress, di ba? Nakaharap ako sa mga tao na to. Alam nila na isa ko sa mga mastermind ng kalokohan sa Pilipinas. Brad, yung brown leather bag, lagay mo na yung mga brief mo doon. Our ASEAN member states and dialogue partner countries, His Excellency, the Most Reverend Charles Brown and the other esteemed excellencies of the diplomatic corps, honorable members of the cabinet, honorable members of the Senate, our partners from the local government, private, business, and cultural sectors, all and chairship, of course, First Lady Luis Araneta Marcos. Naku, sinout out pa si Buton. Yung mga hindi pumapalakpak, teka lang, tanggalin ko lang yung ano ha. Yung mga hindi pumapalakpak, malamang sa malamang napanood na nila yung video nitong si Zaldico. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen,
Good evening. We gather today within the historic walls of Intramuros, where centuries of Philippine history was shaped, a place that has witnessed our nation's encounters with the world, our struggles for independence, and our steadfast pursuit of peace and progress. It is therefore deeply fitting that we launch here today in this place the Philippine chairship of ASEAN 2026, as we once again open our doors to our friends and neighbors in the region, united under the theme, Navigating Our Future Together. This theme captures both our vision and our conviction that ASEAN's strength lies in unity and that together we can chart a future that is Basta yung pondo ng ASEAN, itago nyo ha. Yung chairperson, yung host ng ASEAN ngayong taon na to, ay sa susunod na taon medyo nakakatakot. Okay ba yun? Maliwanag sa ASEAN. Malamang merong chip-in yan, yung mga bansang kasapi sa ASEAN. Di ba? Itago nyo ho yung pondo ng ASEAN. Mahirap na. At saka yung mga pagkakagastusan ha, baka yung ano dyan, merong isingit itong si Marcos Jr., mahilig sa singitan yan. Dito na ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Wala ho talagang kasing kapalang pagmumukha ng mama na yan. Pambihira, nahuli na sila lahat. Talagang balak pa hong lumusot, di ba? Dito tayo kay Senator. Hinihintay kita kanina, Sen. Hinihintay kita sa ano? Sa saganang mamamayan. Sabi ko, baka nandun na si Sen Dante. Siya lang naman inaabangan ko dun eh. Hindi naman. Si Sir Jen tsaka si Sir Nelson, inaabangan ko din yan. Pero ito talaga iga nga, starter ng pagsasalansan si Senator Rodante Marcoleta, di ba? Kaya kahit hindi natin siya napanood dyan sa saganang mamamayan, mas malupit naman ho itong kanyang mga punto de vista dito sa nangyaring hearing dyan sa Blue Ribbon Committee. Yung aso nitong si Boying Remulla, pinagbuhol-buhol ho niya. Eto na ho si Senator Rodante Marcoleta. Game! Nagpasya sila ng back-cover ng WPP at sa akin namang palagay based on the law, kailangan silang ma-process sapagat nagpasya sila na gustong magpa-cover. Ang problema kasi at that time, the then Secretary of Justice made an opinion that the Discaya should first make restitution. Kaya doon po yata na-stall yun eh. Considering that restitution is not even one of the requirements para ma-process. Kasi nag-a-apply pa lang sila eh. I was trying to explain then, Mr. Chair, na in the process of the application of the Discayas, restitution is not one of the requisites. Kaya lang, pinipilit ni then Secretary Remulla, now Ombudsman, na magre-restitute sila. So, dun yata na-stall ang pinag-uusapan. Ngayon, ang pagkakaalam ko rin po, Mr. Chair, si Yusek Bernardo, parang he was already granted provisional, anong tawag ron? Provisional admission, Mr. Chair. So, if he was granted already provisional admission, was he required to restitute anything? Sir, that is covered by the Memorandum of Agreement and is confidential. I cannot make that disclosure without any clearance from the Secretary of Justice. Why? Because the law provides for it, sir, that confidentiality is a matter which is stressed in Section 7 of the law. Ito gusto maging nito DOJ Secretary kasi hindi siya ang pinalad eh. At least general prosecutor pa rin, di ba? So, Mr. Chair, ito na naman ang problema eh. Para malaman naman ng kahit sinong gustong mag-apply, kung ano ba requirements talaga. Was that restitution requirement covered by that? Yun lang naman eh. There's nothing secret in that. Ba't hindi mo sabihin? Sir, it is contained in the Memorandum of Agreement. Like nobody should know that a restitution was required by the Department of Justice? The details of the Memorandum of I'm not Agreement... asking for details. Sabihin mo lang, was it Huwag ka sinto-sinto, Brad, ha? made a requirement? Restitution is part of the details, sir, which is provided for in any Memorandum of Agreement if you're going to ask me. So if it is... Bago siya makapag-apply. Galing-galingan. Yung panga mo na naman. Masyadong napag-aala. Ganyan-ganyan ka na. Ayupi-yupi na rin yung panga mo. Bago ka maggaling-galingan, Brad, kilalanin mo yung kung sino mga kinakausap mo. Dahil hindi mo madadaan sa gulatan niya si Senator Rodante Marcoleta, Brad. Restitution will be required. Not necessarily, sir. Not Paano? necessarily. Ito kailangan sabihin ko, palagi kasing sinasabi ng mga ibang tao, I am trying to defend the Discayas. No, I am trying to maintain what the law says and provides. Dahil alam ko na wala namang sinasabing restitution, gusto naman nilang magpa-cover para sa ganun, may protection naman sila because they are aiding the state to prosecute kung sino-sino may kasalanan dito. Bakit hindi natin i-apply ang batas? Ngayon, sinasabi mo na naman, tinatanong ko lang, may restitution applied to Yusek Bernardo. He was granted already provisional admission. Ba't hindi mo maibigay man lang yun? There is nothing secret in that.
Otherwise, pero meron kayong paborito, merong hindi. Parang namimili kayo. It is a selective process. Kaya nga. May I respond, Mr. Chair? Yes, you may respond. Again, we take exception to the statement of the good senator that we are being selective. The process of application. Yun ang ginagawa No, the process mo, of You're making application, a sir. selective application of the law. Sinasabi Nakikipagtalo sa senador. Binabakapan siya ni Bonjing. Malakas ang loob nitong si Padulyon, di ba? Back up siya ni Bonjing. Ay, oo, binabakapan siya ni Bonjing, kaya malakas ang loob niya makipagsagutan kay Sen Marcoleta. Hindi ka makakakanabra, hindi ka makakaporma dyan. natin walang requirement ng restitution. Will you agree? I agree, sir. It is Oh. not explicitly stated in the law. It is not explicitly stated in the law, but It is not explicitly stated in the law, but you're requiring them to restitute. no, sir. Let me just explain, if you will allow me to finish. There is What- no what- explicit provision in the law calling for restitution. However, there is a memorandum of agreement whereby terms and conditions can be stated therein. And if there is agreement as to restitution, Alam mo, yung the same can memorandum be of included. agreement, hindi siya kasamang restitution. Hindi pwede yan, Brad. Di madadaan sa paganyan-ganyan. Ganyan siya, Yun, yung pagka siya ay na-admit na state witness, kaya mo lamang siya lalagyan ng memorandum so that he can cooperate with the DOJ in prosecuting this case. Precisely, Huwag mong sir. iisipin na i-include mo yun doon sa memorandum. You are debating from the law itself. There is no deviation, sir. Sabihin mo sa akin kung anong provision that the memorandum will require restitution. There is nothing in the law, again, which states Ito that... yung problema ninyo. Palagi kayong ganyan kung makipag... No, sir, we're being very candid with the and then sasabihin nyo, committee. take exception. Kayo ang nagte-take exception, pati batas eh, binabago ninyo. No, sir. If the- Aray ko! Attorney Padulyon, wala kasi sa tama. Si Senator Dante Marcoleta, di niya pinagtatanggol ang mga diskaya. Ipatupad lang ang batas. Hayaan nyo mag-apply. Pag-apply pa lang, restitution na binibida nyo eh. Di ba? Hayaan nyo mag-apply. Pag nag-qualify, di ba dito tayo mag-restitution? Yung tipong wala pa man, tinatakot na nila. Yung tipong, ganito yan. Hindi tinatakot. Yung tipong, yung mga requirements hindi naman nararapat sa ika nga, para mag-apply ka pa lang ng witness protection program, ilinalatag na ho nila. Kaya wala akong nagiging, ika nga, walang nakukuhang matinong state witness dito sa issue ng maanumalyang flood control projects na to. Kasi doon pa lang sa DOJ, kung ano-ano ng mga requirements sa kanilang mga linalatag, doon sa mga gusto magsalita. Kaya couple would want to be admitted, all they had to do is go through the same process. But it's not a matter only Pumunta na sila. Yes, sir. But they have not... Alam mo, si Secretary Boying Rimulya ang nandito. Nag-uusap pa sila dito. Okay? Sabi niya sa mag-asawa, Mr. Diskaya, sige, bukas na bukas, isama mo yung asawa mo, magkikita tayo sa din. Nandito pumunta siya rito. Kaya ang palagay ko noon, processing lang naman. If they will not qualify, okay lang sa akin yun. But, hindi nga sila natuloy sa process because they were required restitution. Kaya ang nakikita ko dito, merong blocking eh. Merong blocking. Di ba? Napakasimple na pinag-usapan natin, Prosecutor Padulyon. Huwag na nating i-complicate ito. We apply this law to everybody. Ngayon tinatanong ko lang, okay lang naman kung qualified si Yusek Bernardo. I have nothing against Yusek Bernardo. Okay lang. Tinatanong ko lang, para yung application ng batas, parehas lang. So, halimbawa, kung wala namang restitution si Yusek Bernardo, why will you apply restitution to these people? Sir, we did not. That was a statement made by former Secretary Rimulya. When they were referred to Department of Justice for processing, it was because there was a legislative inquiry which was going on, and the Diskaya couple, during the time that they were testifying, stated that they wanted to be provided security and protection. Immediately after they went to the department, said security and protection was provided to them without any consideration yet as to their application into the program. The evaluation for purposes of being considered in the program is a different process which has not been completed. That is the reason why they have not yet been considered as possible state witnesses in the It cases was which are never pending. completed because you were insisting on restitution. Drop it. Para sa ganun, kung mag-apply sila at kung qualified sila, pagbigyan ninyo. Yun lang ang ano dyan. No, sir. Again, let me disabuse the mind of the good senator. There is no requirement that for purposes of processing, they will have to go through or they will have to make restitution. Yun nga Because it will sinabi ni still go Boying through Rimulya. evaluation. Sinasabi ko sa iyo, yun ang sinabi niya sa press conference niya. Sinabi niya yun eh. Alam mo, mag-a-apply lang eh, sinasabi ko. Kung restitution mangyayari at the end of, let's say, napakita talaga na meron silang pananagutan sa batas, later on, restitution is talagang kailangan. Pero nag-a-apply lang yung tao eh. Kaya nga, Witness Protection and Benefit Program. There is no reason to burden these people for another requisite which is not even in the law. So kung qualified sila, i-process natin. Kung nag-qualify, salamat. Kung hindi sila nag-qualify, wala tayong magagawa.
Mr. Chair, it is not as if the reason why they are not being processed is because of the restitution that you mentioned. The fact is, Prosek, ang sinasabi ko, hindi, yun ang naging unang dahilan kasi kaya siguro nabanggel ito. Maraming procedures dyan. Kaya lang, ang sinasabi ko, ang pinipilit kong ipaintindi sa'yo, ay yun doon pa lang doon pa lang na-stop na sapagkat kumbaga, naglagay ho sila nagkaroon ng choke point di ba? Doon pa lang sa application pa lang, restitution, hindi naman kasama yun. Pinagpipilitan ho niya. pinilit ni Secretary Boying, mag-restitute ka muna. Ay sabi ko, nawala na. Mr. Chair, kung ang kagustuhan po ng Diskaya couple is makonsider sila o ma-process sila, let's take away the aspect of restitution. But they have to comply first with the requirements, which is the submission of the affidavits to justify the department being able to evaluate the same. Let's not talk about restitution. Tapos na. Okay na yun. Tapos na eh. So, hindi ka nakaporma. Galing-galingan ka kasi. Akala mo siguro, Boying ka. Si Boying pwedeng magganon-ganon kasi kaibigan niya yan. Binabakapan siya ng presidente, binabakapan ka pa ng presidente. Hindi ka makakakana dyan, Brad. Wala nang restitution, Mr. Diskaya, Ms. Diskaya, kung talagang gusto nyo at kung gusto nyo mag-apply talaga, ayun, wala nang restitution, pero kailangan mag-qualify kayo. Kung hindi kayo qualified, wala tayong magagawa. Mr. Chair, may I interject? If Vice Chairman is recognized. I just want to be clarified, PG Fadulyon. Ano ba talagang gusto ng DOJ to be mabigyan ng restitution immediately? Kasi may sinasabi ni Senator Marcoleta, there will be a process. What is your stand here? Sir, my position is this, if I may. Restitution, Senator Marcoleta is correct when he pointed out that restitution is not a requirement under the WPSB law. It Okay. is, as I said, it is not explicitly stated there. However, when the process of when the witness who applies to be admitted into the program is evaluated, and for example they qualify, their qualification is now subject of a memorandum of agreement between the department represented by the secretary and the applicant. Now, in the memorandum of agreement, there are terms and conditions that may be agreed upon or imposed by the parties, and restitution is part of them. If I may be allowed to explain further, kung halimbawa po meron po tayong witness na nag-a-apply sa programa, at sinasabi na nila, I am remorseful, ako po ay nagkamali, ako po ay nakakatanggap ng pera na galing sa nakaw o hindi sa matamang paraan, at ito po ay sosoli ko, sasabihin po ng department, hindi naman kasi part ang restitution dito, so hindi mo kailangan magsoli. Kaya po yan... Hindi naman, ginugulo mo naman eh. Pagka gusto magsoli, automatic na, hindi kunin nyo. Pero during application, isinisingit na mismo ng ahensya, restitution kayo. Hindi naman pala kasama sa... Hindi ko natin sinasabing walang restitution, walang pagsusuoli. Isuoli nila. Kung lahat ng patipanti nitong si Sara Diskaya, kailangan kunin yan. Pwede lang natin kung may bibili yan. Pero kailangan kunin lahat. Pero hayaan ho muna natin silang kumanta para makuha natin yung mga nasa taas. Taga-DOJ pa naman kayo. Ano pa naman kayo? Ang tawag dito? Prosecutor General pa naman kayo. Nakakahiya, inilalagay sa memorandum of agreement kung meron man, para lamang po masiguro din ng department na at least kung meron pong ill-gotten wealth or if a person is unjustly enriched, monies will return back to the coffers of government. Remember, sir, if one is covered under the program, one of the results would be if there is a case where they will be testifying as a witness, they will not be included in the information anymore. And if they're not included in the information, it means they have no criminal liability and forfeiture will not lie as against them. A process which will happen much later. Okay, so Republic Act 6981, PG Padulyon, Section 5, it states na to comply with legal obligations plus to cooperate with respect to all reasonable requests. Ang tanong ko po ngayon, ano ba ang mga unreasonable sa pagbabalik na ninakaw na yaman? Can you give me some? Let me just be clarified, Mr. Chair. Ano ang reasonable kung magbabalik po? Kasi ang sabi, legal obligations, reasonable requests. So it's a reasonable request. Pero it doesn't mean to say na you are, it's their obligation. Is that correct? Yes, sir. Kasi po, kasama po yan dun sa pagpapakita po ng pagsisisi ng kung sino man pong aplikante na sinasabi niya, kung ako po ay may nakuhang yaman sa pamamaraan na hindi po legal, at ako po ay humihingi ng kapatawaran, at ako po ay willing na tumistigo, at isosoli ko po. Natural po, ipapalagay po natin yan sa loob ng Memorandum of Agreement at yan po ay mapupunta sa gobyerno. Kaya po, ang tanong ko po ngayon sa PG Padulyon is that reasonable ba o unreasonable ang pagbabalik ng pera na kinuha sa taong bayan? Which is which? It is definitely not unreasonable. I would say it is only reasonable and within reason to return the same. Thank you, Mr. Chair. Hypothetical, halimbawa, nag-apply yung couple, Diskaya couple. Sinabi nila, halimbawa, papasok sila sa MOA. Okay, ito po yung aking mga account numbers, ito yung bangko, willing po akong i-waive
kung magkano man ang laman nitong account number na ito. Tama po ba yung hypothetical situation na ganon? That would be one correct means, Mr. Chair. Or halimbawa, ito po yung estimate ko na kinita ko sa aming pagkokontrata na mayroong ghost project. Nag-estimate siya. Nagbigay siya sila ng estimated amount na sa tingin niyo acceptable kasi yun ang base rin sa reasonable na computation. Kasama rin yung sa MOA. That will also be included in the MOA, So sir. hindi immediate na Hindi po pagpasok nila, babayad na kagad sila. Parang extortion yun. Yes, sir. Hindi po immediate kasi mangyayari niyan is parang you paid your way. Yun nga ang sinasabi nitong si Boying Remulla nung una pa. Kung ano ka, restitution ka agad. Ngayon nagkakaroon na ho ng kaliwanagan kasi wala na yung magulo sa DOJ. Ang magulo kasi talaga dyan si Boying Remulla. Ngayon wala na sa ombudsman na siya. Nakita nyo ano nangyari sa ombudsman. Naglalabas siya ng statement in behalf of ICC. Tapos kung anong mga kaso ang kanyang binubuksan na kesyo kay Senator Joel Villanueva, kesyo susulat siya sa ganito, kailangan niyang i-request yung ganyan. Pagkalitaw-litaw, na-dismiss na pala. Ngayon wala na sa DOJ itong si Boying. Medyo lumilinaw na yung mga usapan. No? Paid to be able to be admitted. Parang you buy your Yes, way sir. in to the Yes, sir. program. Ito po, it's a So, necessary. merong miscommunication. Yes, sir. Wala nga sa batas ang restitution, pero it could come later. Yes, sir. Parang as a pledge, as a commitment. Yes, sir. That is correct, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, ikaw na nga nagsabi, Prosec, it is not in the law. Okay. Gagawa ka ng paraan para i-circumvent mo yon, papasukan mo doon sa memorandum. Reasonably ba yung maglalagay ka ng isang bagay that was not even provided as a requirement? Alam mo, as a lawyer, sinasabi natin palagi, the spring cannot rise. Pagka sinabing as a lawyer, tahimik ho yung karamihan dyan. Kasi yung iba dyan, comedian, yung iba nag-aabu-abugaduhan, yung iba naman nagbebend ng law. Kaya pagka-usapang abogado, yung iba dyan tahimik. Senator Marcoleta, banatan mo na. Higher than its source. This, ano yung source? The law itself, di ba? Bakit ka ngayong gagawa to circumvent it para lang ipakita mo? Alam mo, you'll be abusing. That is grave abuse of discretion. Hindi mo nga alam, magkano isosoli nila, for example. Alam mo ba kung paano isosoli? Doon lang sa solian, doon lang magkakaroon ng corruption dito. What was not given to you by the law, you cannot have it. Dito tayo nagkakaproblema, Mr. Che. Kaya ang pinag-uusapan lang, these people, gusto nilang tulungan ng Estado. We're not, hindi man hidden wealth pinag-uusapan Mrs. dito. Diskaya wants to say something. Can we allow her? Si Mrs. Diskaya Pwede natin, tayo. magsalita ka muna. Yes po. I-confirm ko lang po kasi with what attorney Fadulyan said na meron kaming we were given temporary security. Definitely we weren't kasi I had to get our own security for me and my kids after the session here where we mentioned the 17 congressmen. So hindi po kami nabigyan ng DOJ ng any security Sinungaling ang DOJ, pambihira talaga. whatsoever. Nuknukan And then talaga yung sinasabi na hindi kami nakikipag-cooperate. Actually, the affidavits that they were requesting were prepared and we were ready to give it to DOJ. Pero kasi we were required to restitute first. So hindi namin You were required to restitute. Oo, How much? Wala silang sinabi na amount. So hindi namin alam kung ano yung restitution. Baka stipulation lang. Oo, so it was one of the yun nga po. Pinagtatanggol mo na ngayon yung DOJ. Hindi ka na gumigit na dito, Ping. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Yan na nga ba sinasabi ko sa iyo, Ping eh. Baka naman. Ang tanong dyan, pagka sinabi ng resource person, ganito kasi sinasabi ng DOJ, sagot. Hindi yung sasabihin mo, baka. One of the stipulations PG, that baka stipulation lang was yun, asked of us. Naglalagay ka na rin ng salita ngayon dito kay Prosecutor General. PG, baka inspiration lang yun, no? Pambihira. Mr. Chair, I am not privy because I am not part of the ones who've been talking Yes. to and communicating Yes po, with the opo. Diskaya couple. So I will have to validate that information, Mr. Chair, as to whether or not So- restitution was made a condition. Maybe you can renew your application. Actually, hindi din Puntahan nyo kami... na lang si PG Padulyon. Opo, hindi na po kami, we are 100% trying to cooperate with whatever is asked of us. So when Mr. Diskaya was let out for a half day to do the ledger, nagpasa po kami ng ledger ni Yusek Bernardo noong day din na yon. Pero hindi din pinansin. It parang sinabi sa amin, the case will go on Okay, even without para the lang kasi ledgers. 490 na, no? Sabihin ng lawyer ninyo, mag-coordinate sa DOJ. Ayaw nga ng DOJ, ito naman si Sen Ping eh. Dito yung director ng WPP, kung makipag-ugnayan, para hindi tayo dito nagba-back and forth. Hindi tayo matatapos eh. Kasi I think there's a lot of miscommunication eh.
No, iba yung interpretation, iba yung Anong miscommunication? Binibigay nga ng mga diskaya yung hinihingi, pinipilit nila yung restitution eh. Ito naman si Ping. interpretation. Yes, so, Mr. Senator Chair. Rizal, you're about to... Yes, salamat Mr. Chair. Since sinabi ni Ms. Diskaya na gusto nilang mag-cooperate 100% sa Ito na mga si Engineer Risa Hontiveros Engineer. investigasyong ito, just to make of record explicitly, bukod po sa sinabmit na nilang mga proyekto ng Alpha and Omega 2016 to 2022, iniintay pa po ng komite yung mga proyekto 2016 to 22 ng St. Gerard, St. Timothy, Amethyst. Wala na, ano na yan. Kumbaga, masyado ng baog yung ano na yan, yung mga galaw na yan, na yung 2016. Naban nga sila eh. Nawalan sila ng lisensya noong mga panahon na yun. Horizon, St. Matthew, Great Pacific Builders, at Elite General Contractors. Plus